Pasensya na, Miss Orozco. Ginawa na ng forensic team ang lahat. Pero wala nakita katawan ng tatay niyo eh. So ibig sabihin, hindi pa rin natin alam kung ano talaga nasapit niya. Mag-alala, Melody. Hindi tayo titigil sa paghahanap sa tatay mo. Well, since wala namang katawan na na-recover dun sa site, kagaya ng sinasabi ng witness nyo, at tampered pa yung evidence na present nila, ibig sabihin lang nun walang magagamit ang kampo ni Ate Lilet laban sa fiancé ko. So this questioning ends now, right? Kung gusto nilang mag-file ng kaso sa fiscal, edi mag-file sila. Sasagutin lang din namin yun ng kontra sa laysay. So this means, this questioning should end right now. Kaya aalis na kami. Hindi niyo ako pwedeng kasuhan dahil walang basehan ang mga reklamo niyo. Pwede na kayo makauwi, attorney. Pero pakiusap ko lang. Habang patuloy ang investigasyon, baka pwedeng muna kayo mag-out of town or magbansa. Don't worry. I will make myself available to help with the investigation. Dahil wala akong tinatago. You know, Ms. Orozco, I sincerely hope na mahanap mo ng tatay mo. Pero next time, sana huwag kayo agad-agad ng bibintang para hindi kayo napapahiya. Bestie? Bestie, may naghahanap kasi sa'yo eh. Magandang araw sa inyo. Pasensya na sa biglaan kong pagbisita. Gusto ko sana makausap si Lilet. Ano ho bang kailangan niyo sa anak ko? Hindi ako pumarito para makipag-away o gumawa ng gulo, sis. Gusto ko lang sanang makausap si Lilet. Tinang, ako na pong bahala dito. Huwag niyo na po akong alalahanin. Tungkol saan po ba yung gusto niyong pag-usapan, Ka Lorena? May gusto sana akong hingin pabor. Ano pong pabor? Kasi meron tayong something in common. Ikaw, ako, at ang kliyente mong si Melody. Pare-pareho tayong nawalan ng minamahal. At pare-pareho rin tayong naghahanap ng hustisya. Kaya gusto ko sanang i-request na magtulungan tayo dahil nararamdaman kong iisa lang ang kalaban natin. Ka Lorena, hindi ko po naiintindihan eh. Ano pong ibig niyong sabihin na parehas tayong may connection kay Mang Kanor? At sino po yung tinitukoy niyo na nag-iisa lang yung kalaban natin? Pinaimbestigahan ko si Attorney Renan. Nakumpirma ko na talagang matindi ang galit niya kay Meredith. All this time, he's still so mad at Meredith. Siya yung pinagbibintangan niya dahil nabswelto sa kaso yung taong pumatay sa nanay niya. Pati na rin yung pagkalumpo niya. Yan din nga po yung hinala ko eh. Kaya naniniwala po ako na hindi totoong mahal ni Attorney Alon si Eira. Ginagamit niya lang si Eira para makaganti kay nanay. Lilet,
What makes you think na ngayon lang gumaganti si Attorney Renan sa inyo? Ang bata pa niya nung na-absuelto si Canor dahil kay Meredith. Which means, habang lumalaki siya, nagtanim na siya ng galit sa sarili niya. At maaaring noon pa, kumikilos na siya. Noon pa, naghihiganti na siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Naniniwala ako na si Attorney Renan ang totoong killer ni Meredith. At siya rin ang pumatay kay Ino. Hindi ka ba magsasalita, Lilet? Huwag mong sabihin hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. Di ba, wala ka ring tiwala kay Attorney Renan? Pero abogado po ako eh. And before I draw any conclusions, kailangan ko munang pag-aralan yung ebidensya. Meron po ba kayong pruweba na makakapagpatunay na may kinalaman nga si Renan sa malagim na sinapit ni Nanay at ni Ino? Wala pa kaming pinangahawakang pruweba ni Constantino, pero patuloy namin pinag-iimbestigahan si Attorney Renan. Bilet, may isa lang sana akong request sa'yo. Pwedeng kalimutan na muna natin lahat ng differences natin. We were allies before and we were on the same side. Kung magtulungan tayong dalawa para malaman na natin ang katotohanan. Kapag sa huli, after the investigation, at mapatunayan talagang si Ino ang pumatay kay Meredith, tatanggapin ko kahit masakit. Pero kapag napatunayan na tama ang kutob ko, let's work together para mapakulong na natin yung walang yang Attorney Renan na yun. Nak, hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin yung sinabi ni Calorena sa iyo kanina? Sa tingin mo ba, tama yung hinala niya? O sinasabi niya lang yon para isisi sa iba yung kasalanan ng anak niya? Ewan ko na po, Tinang. Hindi ko na po alam kung anong iisipin eh. Pero isa lang po yung sigurado ako. Hindi maaaring pagkatiwalaan si Renan. Anong plano mo? Pagbibigyan mo ba yung request sa'yo ng mga De Leon? Makikipagtulungan ka ba sa kanila para imbestigahan si Atty. Alon? Tinang, wala naman pong mawawala kung gagawin ko yun eh. Kung mas marami kami mag-iimbestiga kay Renan, mas malaki yung tsansa na matanggal na yung maskara niya at maungkat na yung mga sikretong tinatago niya. Lilet, paano kung madiskubre mo na si Atty. Alon nga ang pumatay sa nanay mo? Kung siya man po yung totoong killer, mas lalo lang ako magiging determinado na ilayo si Ira sa kanya. At gagawin ko lahat para maipakulong siya, para pagbayarin siya sa lahat ng kasamaan niya.
Please tell us some good news today, Julio. Did you find anything about Attorney Renan? Opo, Ma'am Lorena. May hinanda po akong report. Pero mas mainam po na marinig ninyo ng diretsyo mula sa source. Ano ibig mo sabihin? Magandang araw po. Ako po si Mallard. Tauhan po ni Atty. Renan. You mean, staff ka niya sa Keystone? Hindi ho. Isa po ako sa mga tauhan niya, mainutusan niya para makaganti sa mga kalaban niya. Isa po ako sa mga tauhan niya na gumagawa ng mga hindi magaganda. Kaya marami po akong nalalaman sa kanya. Sabihin mo sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Willing kami magbayad sa'yo. Basta sabihin mo lang lahat ng illegal na gawain ni Atty. Renan. Handa po ako makipag-cooperate sa inyo, ma'am. Pero bago ko po gawin yun, gusto kong masigurado na hindi po ako makukulong. At syempre, mabayaran niyo at magkapera. You don't have to worry. Kakausapin ko ang mga polis para bigyan ka ng immunity as long as you become our star witness. Don't worry about money. Babayaran kita. Tulungan mo lang kami. Sige po. Garantisado po akong marami kong alam kay Atty. Renan. Ipinatawag ko kayo para magbigay ng update tungkol sa reklamo ni Miss Melody Orozco. Pagkatapos ng masusing investigasyon, ikinalulungkot namin sabihin na wala na kami makalap na sapat na ebidensya para madawit ang pangalan ni Atty. Renan Alon sa pagkawala ni Canor Orozco. So, ibig sabihin, Colonel, hindi na ako person of interest. Oo, Atty. Alon. Ida-drop na namin ang investigation at i-call off na namin ang kaso. See, babe, what did I tell you? You know, this only proves na wala akong kasalanan. Na nagsasabi ako ng totoo, babe. Sir, nakikiusap po ako. Huwag po kayo sumuko agad. Malakas po talaga ang kutob ko na si Atty. Renan ang nagpadukot sa tatay ko. Pasensya na, Miss Orozco. Hindi naman namin pwede i-entertain ang complaint niyo kung ang tanging basehan niyo ay ang kutob niyo. Ganun na lang ba yun, sir? Basta nyo lang i-dismiss yung reklamo namin? Sir, hindi ho ba masyado pang maaga para i-call off niyo yung investigasyon? Ginawa na namin lahat, Atty. Matias. Pero wala kami mahanap na ebidensya. Wala rin nagka-come forward para tumistigo. Alam niyo, Attorney Kurt, Attorney Lilet, huwag niyo na ipagpilitan. Tigilan niyo na tong mga balimbintang niyo sa akin. Tanggapin niyo na lang ang pagkatalo niyo. Lilet? Lorena, CRD, bakit po kayo napasugod dito? Lilet, di ba nangako ako sa'yo na ipapagpatuloy namin ang pagpapaimbestiga kay Atty. Renan? Meron na kami nakuhang testigo laban sa kanya. Sino po? Siya.
once we do the prenatal checkups ng baby natin, gusto kong ituloy na natin yung sinasabi ko sa'yo. Sana, samahan mo ko. We have to plan a fresh start, lalo na sa magiging anak natin, babe. I want to save our relationship because I love you and our baby. Attorney Renante Feliciano Alon, you can still overcome this. You've come a long way to redeem what happened to our mother, and you sure as hell aren't going to stop now. You hear me? Kaya mo pa silang mapaikot at mapabagsak. Wala silang mahanap na ebidensya laban sa atin. Tama ba yung sinabi ni Ka Lorena? Nag-volunteer ka na mag-testify against Renan? Opo, tama po yan. Eh, bakit naman kami maniniwala sa'yo? Di ba nagbigay ka din ng statement na hindi mo siya kilala? Pinagtakpan ko lang po siya kaya nagsinungaling ako. Pero ang totoo po, isa po ako sa mga tauhan niya na gumagawa ng illegal sa lahat ng pinag-uutos niya. Kung nagtatrabaho ka para sa kanya, bakit bigla ka nagdesisyon na bumaliktad? Anong nagtulak sa'yo para tumistigo laban sa dati mong amo? Naging biktima po ako ng pananakit niya. Bukod doon, hindi niya ako binayaran sa lahat ng mga pinag-uutos niya. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yung mga pinagawa niya sa'yo? Si Atty. Renan po ang nagkutos sa amin para kidnapin si Colonel Orozco. Tsaka siya rin po nagbigay sa amin ng order para itumba si Colonel Orozco at ilibing ang mga nito. Tsaka siya rin po ang utak ng peking pag-hold up namin sa inyo. Kinabas niyang biktima rin siya para hindi niya siya paginilaan. Kung ganun, tama nga yung hinala namin. Siya pala yung mastermind sa pagdukot at pagpatay kay Mang Kanor. Opo, si Atty. Renan po ang nasa likod ng lahat ng krimen na yun. Sir, nakita niyo naman po yung usapan namin ng lalaking yan. Malamang ibang phone ang gamit ni Atty. Renan sa mga dealings sa mga tulad ni Mellard. Sabihin mo rin kung saan lugar kayo nagtatagpo at kung may iba pa kayong kasama. Sa liblib na lugar kami nagkikita. Sa mga warehouse, sa mga abandonadong lugar. Pero wala na kayong makikita doon ngayon dahil malinis na. Pero ako lang naman talaga naipag-ugnayan sa kanya eh. Kaya ako naman ginagawa to para tumulong na managot ang kagong attorney na yan. Wala naman akong gustong iba pang madamay. Mellard, kapag nasubmit na natin yung affidavit mo, wala nang atrasan. Kailangan mo nang panindigan yung sworn statement mo. Naiintindihan mo ba? Totoo po mga sinasabi ko. Na si Atty. Renan po ang nasa likod sa pagpatay kay Kanor. Hindi po nagsisinungaling. Pero hindi mo naman sinasabi lahat. Kung pinatay ni Atty. Renan si Kanor dahil gusto niyang paghigantihan yung pagkamatay ni Atty. Meredith, ibig bang sabihin nun ay siya rin ang pumatay kay Meredith? Sabihin mo sa amin, Mellard, siya ba ang pumatay kay Atty. Meredith at sa anak ko?